Magandang araw, Tito Makoy. William ang gagamitin kong pangalan. Taong 1994 pumasok ako ng college. Tumira ako sa boarding house na pagmamay-ari ng tiyahin ko. Nangupahan din ako kagaya ng mga regular boarders. Ang mga paupahan ng auntie ko ay nasa likod ng kanilang bahay. Meron lang firewall na namamagitan dito. Sa boarding house ko nakilala itong si Beloy, isa sa mga boarders. Si Beloy ang tipo ng tao na easy-go-lucky. At sa tingin ko, Tito Makoy, gumagamit ito ng damo. Kasi laging namumungay ang kanyang mga mata, tapos madalas nangangamoy katol sa loob ng boarding house namin. Isang gabi pumasok siya sa silid. Alam mo, Tito Makoy, ang silid ko kasi minsan hindi ko ito nilalak. Liban lang kung matutulog ako o kaya aalis, doon ko sinisigurong nakalak ito. Kaya naman sa pagdating ni Beloy, nakapasok ito sa aking silid na hindi kumakatok. Meron siyang daladalang alak. Nagyayaya sa akin na uminom daw kami. Nagkataon naman na noong oras na iyon, wala talaga ako sa kondisyong uminom. Tinatamad ako. Kaya tumanggi ako sa kanyang pagyayaya sa akin. Noong hindi niya ako nakumbinsing uminom, naglabas ito ng pinilipit na damo. Kinuha niya sa kanyang bulsa. Walang pag-aalangang humitihit sa harapan ko. Sa loob pa ng aking silid. Dito ko nakumpirma, Tito Makoy, na gumagamit nga talaga ng damo itong si Beloy. Pakatapos niyang humitihit ng 3 o 4 yata iyon, iniabot niya sa akin ang pinilipit na sinindihan niyang damo. Oh, huwag ka namang killjoy dyan. Kung ayaw mong uminom, edi ito na lang. Yan ang wika sa akin ni Beloy. Tito Makoy, napilitan na ako para hindi siya magtampo. Kaya pinagbigyan ko. Matapos kong humithit ng ilang beses, ang totoo niyan, ang dami kong nalunok na usok at nasamid pa nga ako. Uminom ako ng tubig pagkatapos humiga ako sa aking tulugan. Si Beloy naman, inuubos niyang hit-hitin ang kanyang inilabas na pinilipit yung sinindihan niya. Pagkatapos niyang maubos ito, humiga rin siya sa aking tulugan. Hinayaan ko lang siya, Tito Makoy, kasi wala namang problema ito. Habang nakahiga ako, biglang nangati ang aking harapan. Tila yata merong surot na kumagat kaya kinagaw ko ito. Habang kumakagaw ako sa nangangating bahagi ng aking harapan, tiningnan ako ni Beloy. Ang akala niya siguro, Tito Makoy, nag-iinit ako. Ngunit ang totoo nga talagang kinakagaw ko lang ang nangangating bahagi ng aking harapan. At habang kinakagaw ko iyon, lumapit sa akin si Beloy sa pagkakahiga. Beloy, baka naman rapin mo ako niyan pag nag-init ka. Alam mo, high ka ngayon. Yan, Tito Makoy, ang wika kong pabiro kay Beloy. Ngumiti lang siya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, tila yata umiipikto na sa akin ang tama ng jots. Kasi para na rin akong nakalutang. At habang para akong nakalutang, muli merong nangati sa aking harapan, kaya kinagaw kong muli ito. Si Beloy naman nakatingin sa akin na tumatawa-tawa. Pagkatapos, Tito Makoy, yumakap ito sa akin. At habang nakayakap siya, tinititigan niyang maigi ang aking mukha hanggang sa idinikit niya ang labi niya sa bibig ko. Nilakan niya ang aking bibig at hindi niya inaalis ang kanyang labi sa pagkakahalik sa akin. Di rin siya kumakalas sa kanyang pagkakayakap. Liban doon, naramdaman ko na rin na nagising na ang kanyang natutulog na alaga. Gumagalaw-galaw pa ito. Nung maramdaman ko iyon, bigla rin akong nakadama ng pag-iinit. Kaya naman sa kanyang pagkakahalik sa akin, iginalaw ko na rin ang aking bibig para sagutin ang kanyang mga halik sa akin.
Naging hudyat na ito sa kanya para ituloy ni Beloy ang kanyang gusto. Humigpit ng husto ang kanyang pagkakayakap. Ako naman Tito Makoy palibhasa tinabla na, yumakap na rin sa kanya at lumalaban na sa paghalik. Uminit ng lalo itong si Beloy, nagmamadali na siyang mag-alis ng kanyang t-shirt at pantalon. Ako naman Tito Makoy kahit na high ako sa Jots, pero hindi nawala sa aking isipan ang pintuan. Kaya bumangon ako ng saglit, nilak ko ito. Pagkatapos muli akong nahiga. Nakita ko si Beloy na tanging ang damit na lang panloob ang natitirang suot niya sa kanyang katawan. Di ko na po iisa-isahin pa kung ano ang ginagawa. Basta Tito Makoy, nag-i-enjoy kami sa aming pagsasalo ngayon ni Beloy. Nawala na lahat na pag-aalinlangan ko, nagpapakasaya kaming dalawa. Hindi nga nagtagal, naramdaman ko na lang na malapit na pala akong dumating sa hangganan. Si Beloy naman, tila yata madudurog ang katawan ko sa higpit ng kanyang yakap sa akin. Hanggang sa narinig ko na lang siyang tila yata merong iniindang sakit sa katawan. Ang kanyang pagsasalita, hindi ko maintindihan. Sinundan ito ng malakas na hiningang nalanghap ko mula kay Beloy. Alam ko na Tito Makoy maging si Beloy, nakarating na sa finish line. Ang pangyayaring iyon sa amin ni Beloy ay naulit pa ng naulit hanggang sa naging kagawian na namin. Pag walang magawa at walang ibang tao sa boarding house, umaga o kahit tanghaling tapat, hapon, ginagawa namin basta pareho kami nakakaramdam. Noong una, tuwing high lang si Beloy ginagawa namin ito, pero nitong mga huli, kahit normal na normal kami, hindi kami nakainom at hindi rin naka-jots, ginagawa na namin ito. Hanggang sa napapansin ko Tito Makoy, tuluyan na akong naimpluwensyahan ni Beloy. Ngunit nagugustuhan ko rin. Kaya malaya naming nagagawa kung ano ang gusto naming gawin ni Beloy. Alam niyo po, isang araw nga muntik pa kaming mahuli ng tiyahin ko sa akto. Kasi hindi pala nakalak ang pinakang pintuan ng boarding house. Pumasok ang tiyahin ko, dinalhan niya ako ng niluto nilang ulam sa pananghalian. Noong pumunta sa boarding house ang tiyahin ko, nag-uumpisa pa lang kami noon ni Beloy. Umiinit pa lang, tanghali iyon Tito Makoy. Buti na nga lang talagang nakalak ang pintuan ng silid ko. William? William? William, nandyan ka ba? Meron akong dalang ulam. Yan ang tawag sa akin ng tiyahin ko. Tuloy Tito Makoy kaming dalawa ni Beloy, nagkandara pa sa pagsuot ng aming mga damit. Hindi pwedeng makita ng tiyahin ko na nasa loob ng aking silid si Beloy kaya pinagtago ko si Beloy sa gilid ng pintuan. Ang pintuan kasi ng aking silid, kapag binukas mo ito, nakakapagtago ang tao sa likod ng binukas na pinto. Habang papalapit ako sa pintuan para buksan ito, nagkunwari akong kagagaling lang sa pagtulog. Meron pang pahipo-hipo sa aking mga mata. Auntie, ikaw pala. Magandang umaga po. Iyan ang wika ko sa auntie ko. Naku William, tanghali na hindi ka pa rin bumabangon. Pasaway na bata ka. Siya, pinagdalhan kita ng ulam kaya magsaing ka na lang at huwag ka nang magluto ng ulam. Nilagang baka yan, marami yung niluto namin kaya dinalhan kita. Yan ang wika sa akin ng auntie ko pagkatapos niyang ibigay ang ulam sa akin. Ay, salamat po auntie. Ang sarap nito. Sarap ng amoy. Ito Tito Makoy ang wika kong pasasalamat sa tiyahin ko. Pagkatapos na maiabot niya ayon sa akin, umalis rin kaagad ang auntie ko. Sinarado ko ang main door ng boarding house. Bumalik ako sa aking silid at tinuloy na namin ni Beloy ang aming pananghaliang pag-uulayaw. Nagkaroon ng semestral break. Makalipas ang 3 linggong bakasyon, excited akong bumalik sa lungsod. Sa mahigit na 3 linggong hindi namin pagkikita ni Beloy,
sigurado akong mainit na lambingan na naman ang magaganap sa aming dalawa. Ito'y dahil nga sa medyo matagal-tagal rin na hindi kami nagkasama. Pero Tito Makoy, laking pagkadismaya ko kasi noong dumating ako, wala si Beloy. Naghintay ako ng 2 linggo pero hindi na siya dumating. Hindi na pala pumasok si Beloy noong pangalawang semester. Wala akong balita sa kanya. Maging ang kanyang mga kaibigan na kakilala ko rin, tinatanong ko kung ano ang dahilan. Pero lahat sila walang alam kung ano ang dahilan ng hindi na pagpasok ni Beloy. Alam mo na, noong panahon na iyon wala pang social media, wala pa tayong Facebook at wala pang cellphone. May cellphone na rin noon, kaya lang yung mga mayayaman pa lang talaga ang meron. Aminin ko Tito Makoy, labis akong nalungkot sa hindi na muling pag-aaral ni Beloy. Yung hindi na niya pagbalik sa boarding house. Naghintay pa nga ako ng 3 linggo, baka sakaling huli lang ang kanyang pagpasok na gagawin. Pero talagang hindi na pumasok itong si Beloy. Sa gitna ng aking kalungkutan Tito Makoy sa hindi na nga pagpasok ni Beloy, ang tanging nagawa ko na lang ay nag-move on ako. Hanggang sa makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Ngayon Tito Makoy, meron na akong sariling pamilya. Maganda rin at masaya ako sa estado ng aking buhay. Merong magandang hanap buhay. Yung naganap sa amin ni Beloy Tito Makoy, yung masasayang araw namin, itinuturing ko na lang itong masayang bahagi o kaya kabanata ng aking buhay. Karanasan na kinakailangan ko rin talagang maranasan. Bagay na nasubukan ko at hindi ako nagsisisi. Ngayon, hindi ako mapagkikwentuhan lang tungkol sa relasyon ng kapareho lalaki kasi pinagdaanan ko rin ito. Ngunit Tito Makoy, kahit masyado nang matagal ang panahong lumipas, ngayong usong-uso na ang social media, paminsan-minsan naaalala ko pa rin itong si Beloy. Minsan nga hinahanap ko ang kanyang profile sa Facebook pero hindi ko talaga mahanap si Beloy. Baka hindi siya nagbukas ng account sa Facebook. Kung sakali man na magtagpo muli ang aming landas, syempre, masaya naming tatanawin ang aming masasayang nakaraan. Kasi alam niyo po Tito Makoy, hindi lang naman yung pag-uulayaw ang naging samahan namin ni Beloy. Maraming mga magagandang bagay pa ang pinagsamahan namin. Magagandang alaala na napapangiti ako kung naaalala ko hanggang ngayon. Kung sakali man sa muli naming pagkikita, kung ang katanungan na muli ba naming gagawin ang mga ginagawa namin noon, hindi ko po masasabi ng tapos. Sa kasalukuyan kasi parang hindi na bagay, matatanda na kami, ngunit ayaw ko pa rin magsalita ng tapos. Ewan ko lang po Tito Makoy, siguro wala namang problema yan. Basta sa ngayon ang aking atensyon ay nakatuon lang sa aking pamilya. Masaya ako sa aking pamilya, masaya ako sa buhay ko ngayon. Pag naalala ko si Beloy, ang tanging iniisip ko na lang, sana masaya rin siya sa kanyang pamilya, masaya rin at maganda ang estado ng kanyang buhay. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa mo at pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, William. Maraming salamat William sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako doon sa sinasabi mo na ang mga naranasan mo, itinuturing mong karanasan at yung mga bagay na iyong pinagdaanan, itinuturing mong isang bagay na dapat talagang pagdaanan mo. Alam mo, hindi lahat pero maraming bagay talagang kinakailangang pagdaanan mo at mas maigi ang marami kang maranasan para mas marami kang alam, hindi ka lang napagkikwentuhan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.